Anong gagawin mo kung yung tao palang kausap mo is patay na? Saan nga ba nangyari to? Sa loob lang naman ng isang simbahan. Itong story na to, nangyari siya 2021 pa. Yung sender natin ay isang katekista. Nung araw na yon, since wala pa daw face-to-face classes, si Lance or yung sender natin today ay sobrang active pa sa pagpunta sa simbahan. Every 6 p.m, si Lance ay nag-grocery. Mahilig siya mag-grocery kahit mag-isa lang siya. Lalo na kapag walang ibang katekista na umattend for the rosary. Kahit konti lang yung bukas na ilaw sa simbahan, kaya niya mag-grocery mag-isa. And hindi rin naman siya natatakot kasi usually nag-grocery siya malapit sa altar. And sa likod ng altar, nandun yung iba pang katekista or sakristan na nag-grocery din naman sa likod. Araw na yon na siya ay nag-grocery, it was at night and sobrang malakas yung ulan kaya walang masyadong umattend na sakristan para mag-grocery. Si Lance ay nakaupo as usual malapit sa may altar and sa gitna ng grocery niya, may isang sakristan na pumasok. Hindi niya maklaro kung sino yung guy kasi that moment, hindi niya suot yung salamin niya. So, malabo talaga yung paningin niya. Plus, madilim yung paligid. So, what he did is tinawag niya yung guy and doon niya lang na-recognize kung sino yung pumasok. Pagpasok ng guy sa simbahan, lumabas din naman siya agad pero dumaan siya sa door papunta sa kumbento and yung door na yon is kita kapag nakaharap ka sa altar. Tinuloy lang ni Lance yung pagdadasal niya. Then after a while, nakita niya ulit yung guy na nakatayo ulit sa loob ng simbahan. Pero this time, nakaharap na lang siya sa may pinto papunta sa kumbento. Hindi niya lang pinansin at first kasi akala niya may kukunin lang sa loob ng simbahan yung lalaki. Pero nung patapos na siya mag-grocery, he was around 5th mystery na that time. Pagtingin niya ulit sa door na yon, nakita niya na nakatayo pa din yung lalaki. Nung nakita niya yung guy na yon na nakatayo pa rin sa pwesto niya, doon na siya nag-umpisa na matakot. Pero kahit takot na si Lance ng mga moment na yon, iniisip niya pa din na kailangan niya matapos yung rosary. Tinuloy niya lang, nag-focus siya, and until natapos siya, nakita niya na yung guy is still nakatayo pa din sa may pinto. Kahit natatakot na siya on those very moments, naglakas loob pa din siya na lumapit doon sa guy. Si Lance ay tumayo mula sa kinauupuan niya and habang papalapit siya doon sa guy, hindi niya binibitawan yung rosary niya. Nung si Lance ay papalapit na doon sa guy, tinawag niya yung pangalan ng lalaki. Nagulat siya kasi yung guy is biglang tumakbo papasok doon sa pinto. Sa takot niya, hindi niya rin naman hinabol yung guy. Pero sinundan niya papasok ng pinto. Nasa loob na siya, tinatawag niya yung pangalan ng guy, ng altar server. Moments after, yung isa sa mga altar servers ay lumapit sa kanya. Paglapit ng altar server, tinanong niya kung nakita niya ba yung isang altar server na pumasok sa loob ng kumbento and kinalabutan siya sa sagot ng altar server. Ang sabi sa kanya nung sakristan, "Brother, hindi niyo po ba nabalitaan? Siya po ay nasagasaan ng truck kaninang umaga." Nanlambot yung mga tuhod niya, yung katawan niya nanlamig dahil sa mga narinig niya. And yun yung experience ni Lance na hindi niya nakakalimutan even up to this day. To his mind, yung sakristan na yon is a close friend of him and inisip niya na lang na maybe nanghihingi lang ng prayers yung guy and lagi niyang sinasama sa prayers niya yung sakristan na yon. After that night, never na ulit siyang nag-grocery mag-isa sa simbahan. And to sum up this video, personally, isa yun sa reason kung bakit naniniwala ako na ospital at simbahan yung pinaka nakakatakot na lugar talaga. Anyway, here is the final look. Simple glam lang naman siya with bold red lips. Really enjoyed doing this. That's it for my video. Kung meron din kayo mga horror stories na katulad ng kay Lance, you can message me on Instagram. You can share stories with me there and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!